nating patuloy ang ating dakilang Diyos. Woo! Sige po, yung para sa Diyos na palakpak. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po ni John Piper, yung pinakamataas daw na purpose, layunin ng tao ay to bigyan, to praise the name of the Lord. Dakilain ang pangalan ng ating Panginoon sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ngayon pa lang po ay nagbibigay na tayo ng kapurihan, kadakilaan sa ating dakilang Diyos. From the rising of the sun that is going down, we will praise, continue to praise the name of the Lord. This is the day that the Lord has made. Tomorrow will be another day that the Lord has made. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. And we will continue to bless every day the name of the Lord. Come on! Hallelujah! Woo! Praise the Lord. So, tapos na po tayo sa ating love team. Hindi po tambalang pag-ibig, no? Love team. Tema ng pag-ibig ng February. Love team po ni Attorney, tsaka ni po, love team ninyo. Hindi po yun. Of course, pagmamahalan, hindi po natitigil yan. Sabi nga natin, hindi po natatapos ng Pebrero. Araw-araw po, gaya po ng pag-ibig ng Diyos, the mercy of God is everlasting and endures forever. Yung pong ating pinag-aralan, hindi po magbabago ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Pagdating ng bukas, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, pag nakita po na natin silang mukha, nandun pa rin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa Diyos. Bago po tayo sa ating temang pag-usapan, itong buwan ng, ano nang yun? Marso na yun. Fire Department. Pag narinig yung Marso, noon kasi, parang hindi na ganong sinasabi yung Fire Department. Ano? Basta, you can do the math. Living in the last hour, gaya po ng ating inawit kanina. Living in the last hour. Alam po natin, sabi nga, 2,000 years ago, sinabi na ng Panginoon na darating siya, at ngayon, over 2,000 years ago, 2025 na, mas malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So kung mas malapit ng pagdating ng ating Panginoon, kamusta na po yung ating pag-ibig? Kamusta na po yung ating pananampalataya? Andyan pa ba yan? Mainit pa ba yan? O nanlalamig na yan? O nakakatulog na? Yung ating pananampalataya. Living in the last hour. Kung sakali lang po, I would like to give you this question. May magtatanong po sa atin, kung bibigyan ka ng, say, few more days to live, o sabihin natin, few more hours to live, ano po ang ating gagawin? Few more days, few more hours, ano pa kaya ang inyong iniisip na gawin? Meron pa akong bucket list na hindi na nagagawa. Meron pa akong bucket list. Tatawagan ko siguro yung mga importanteng taong matagal ko nang hindi nakakausap or spend more time with my family. So, kayo po, siguro marahil ito ang papasok sa ating mga kaisipan. Siguro matutunan ako talagang magpatawad. Humingi ng tawad sa mga, ano pa ba? Alam ko na, gagawin ko na yung aking last will and testament. Sabi nga po ni Pastor Man, yung ating mong senior pastor, kung darating na ang Panginoon mamaya, ano ang iyong babaguhin? Di ba sabi niya, wala na akong babaguhin. Siguro, depende kung tayo talagang mainit pa sa Panginoon, kung tayo nagpapatuloy sa Kanyang panawagan sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos, mamuhay ng ayon sa katuwiran, wala na tayong babaguhin. Kaya ito po yung ating pag-uusapan. Baka lang, kung darating na ang Panginoon, last hour na, meron ba tayong dapat baguhin sa ating mga pamumuhay? Sabi po ng salita ng Diyos, Dear children, this is the last hour. Sabi po ng 1 John. And as you have heard that
the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Salamat po, dakilang Diyos, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita, na aming dalangin patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa bawat sulok ng aming mga puso, o Diyos, sa aming dalangin. Lagi naming maramdaman, hindi lang maramdaman, maging katiyakan na nandiyan ka po sa amin upang bigyan kami ng aral na aming dadalhin sa aming paglabas, bahay dalangin ng ito. Magdadala ng bagong tibay, pananampalataya, bagong antas ng pagsamba, at bago, o Diyos, pagkilala sa iyong kadakilaan. Salamat po, dakilang Diyos. Wala kaming ibang nais na maitaas sa umagang ito, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Come on. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam po natin sa ating pong panahon ngayon, it is vital for us to be reminded na talagang darating na po, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At ang ating pong kaaway, the devil, ay hindi po yan. Hindi po titigil ang diablo para po ma-defocus po tayo sa ating pagtingin, sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Kristo Jesus. Lalo na po ngayon, marami ng mga turo, mga antichrist, mga iba-ibang katuruan na talagang ito pong panahong ito'y para mailigaw po yung ating pananampalataya. At even long before pa, yung pong ating kaaway, lagi niyang, bakit kaya yung mga iba, ito naman si kaso, pero bakit ito pong ang ating Panginoong Kristo Jesus, yan talaga ang tinitira noon pa ng mga pariseo, ng mga talagang mga antichrist, mga maraming pananampalataya. Bakit kaya alam po natin, ang sagot, it's very obvious. Ang diablo po will only attack the one true God. The devil will attack yung pong ating buhay na pananampalataya. Buhay nga ba ang ating pananampalataya? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay atakihin ng ating kaaway. Kaya nga po, ito po ating pag-aaralan. Ano po ang gagawin para po talagang hindi maagaw ng ating kaaway ng diablo, yung pong pananampalataya yung naitanim na sa ating mga puso. Kaya nga po, itong pag-aaral natin, isa pong another verse, and to this, understanding the present times, Romans 13:11, the hour has already come for you to wake up from your slumber. The hour has already come for you to wake up. Ating pong matutod, ala naman Hindi po physical na pagtulog. From your slumber. Wake up from your slumber. Yung pag-idlip, yung pagtulog, ito po yung ating pinag-uusapan. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Sabi nga natin, palapit ng palapit. Tingnan lang natin yung mga sinyales na noon pa ay, yun nga, over 2,000 years ago, sinabi na ng ating Panginoon ang mga sinyales ng kanyang pagdating. And ngayon, marami na tayong nakikita mga sinyales ng kanyang pagdating sa mga balita, sa mga geographical discoveries. Alam po natin yan, nakikita natin yan. Ibig sabihin talagang mga wars, rumors of war, famine, marami pa, mga trahedya, parami namang parami, yung mga lindol, pataas ng pataas, yung mga intensity. Noon, yung lindol, pag signal number 3, talagang malakas na po sa atin yan. Pero ngayon, meron natang signal number 5. Number 10 natin ba? Wala pa 7 na meron, 7.5. Pataas ng pataas, ibig sabihin, palapit na rin, palapit, mas malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Makasadya tayo po. Wala, malila pa. Tuloy po natin ang ating pinag-usapan. Ano po ang ating dapat gawin? Ito po ang ating pag-aaralan. Ano ba ang dapat natin gawin habang alam nating palapit ng palapit? Ito pong ating text na binasa kanina. Ang sabi po, magising na tayo. Ano po yung ating gagawin?
stop enjoying living in sin. Stop enjoying living in sin. Siyempre, alam naman natin, enjoying living in sin, hindi po yung adultery, pangangalunya. Very obvious yun. And stop enjoying living in sin, yung mga murder. Very, very matitindi po yun. Pero saan ba tayo nag-enjoy? Sa mga kasalanan. Hindi tayo nag-enjoy. Ano ba? Pag nanakaw, I believe, hindi po yung madaling makita po ang mga bagay nito. Stop enjoying living in sin. Saan po tayo ngayon? Nag-enjoy sa mga kasalanan. Stop enjoying in sin. So, kung tinatawag nating mga Kristiyano ang ating mga sarili, ang sabi po ng ating pinag-aralan, mga malilit na mga kasalanan, tigilan na lang tantanan na lang natin, tantanan na ang mga maliliit na kasalanan kasi po yung malalaki, alam naman natin yan, hindi natin ginagawa. Meron bang mga mamamatay tao dito? Meron ba bang nagda-drugs dito? Saradan, yarita na long before na. Yes, winner na tayo, di ba? Of course, wala, pero yung mga maliliit na bagay, dito po natin titingnan. Baka, hindi natin namamalayan, natatangin na tayo, nag-i-enjoy na tayo sa mga maliliit na kasalanan. Tapos sinasabi po ng ating pinag-aaralan, stop enjoying living in sin. Think carefully about what is right and stop sinning. Sabi po ng 1 Corinthians, think carefully about what is right and stop sinning. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. Kahit po noon, long before, kami pong nasa edad na, sabihan ko na kami pong matatanda na, ni Attorney, nasa edad, mas maganda paghingan, nasa edad ni. Di ba meron po tayong narinig noon, pag orasyon na naman, pagtunog ng alas 6, alam niyo po yan, tapos sa radyo, palatuntunan sa isang radyo, meron pong isang announcer doon, sasabihin niya, almost lahat po ng mga tao ay titigil pagdating ng alas 6. Oras yun na naman ang sasabihin po ng announcer. Isipin ng mabuti, tapos tutunog yung kampana, tang! Ang masamay iwak ni. Di ba, Atty? Kayo po, nakagaya ko nasa edad na, alam po natin ito. So, ito po, pag orasyon lang ba natin, iwawaksi ang masama. Ngayon po, day after day, hour after hour, isipin ang mabuti, ang masama, iwaksi! Praise the Lord! Kaya nga po, yung pong kapangyarihan ng kasalanan, mas matindi po ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Do not let sin control the way you live. Do not let sin control the way you live. Ito po. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. So, sa mga maliliit na bagay, kayo po ang nakakaalam. Paano kaya tayo nahihila ng ating kaaway ng Diablo sa mga maliliit na stop living in sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ano kaya ang mga maliliit na kasalanan na stop living in sin? Ang sinasabi po. Remember po yung sharing po ng ating bishop about baka hindi na natin namamalayan. Nasasama na po, nagiging neutral na po tayo. Yung neutrality ng mundong ito ay nasasama na tayo. Compromise. Hindi natin alam mga maliliit na bagay. Okay lang yan mga bro. Sa negosyo talaga, kailangan niyang kahit konting pandaraya lang. Hindi naman alam ng mga tao yan eh. Alimbawa lang po, isang maliit na alimbawa, yung mga kami pong may experience sa furniture, sa pagbili ng mga gamit, yung mga bakal, yung pong mga size ng bakal, pag kinukwenta po yan sa metric tsaka English, iba po. Halimbawa,
yung bakal po na 6 mm, 1/4 sa English, 6 mm sa metric. Bibili ka ng, pabilan mo nga ako ng 1/4 na bakal, yung sa negosyo. Tapos yung 1/4 na bakal, ang presyo ay 100. Tapos yung 6 mm, pareho po yun, 100 din. Pag bumili ka, bibigyan ka ng nagtitinda, 5 mm lang. Mas maliit na 1 mm. Mas mura. Pero 1/4, hindi naman 1/4 pa rin yung 5 mm eh. Pag bumili ka, nakikita niyo po, so maliit na bagay. Siguro sa mga nagtitinda ng tela, kaya sa mga leather, bibili ka ng, di ba, yarda, kuwenta mong yarda. Babilan mo ka ng 20 yards. So, kuwenta yan, 1, 2, pero kulang ng 2 inches. 20 yards tsaka times 2, ilan yun? 40 inches. Isang yarda yun, nakapandaya. Hindi naman, ganun talaga bro. Sa business, para kumita ka. Neutrality, compromise. Stop living in sin. Yun po yung mga, halimbawa lang ng maliliit na bagay na sinasabi po ng ating pinag-aral, stop enjoying. Tapos hindi mo namamalayan, nasasanayan mo na, nagiging neutral ka na, nako-compromise na yung ating pananampalataya. Gossiping. Ouch, meron ba? Laging mainit ang ulo. Stop enjoying living in sin pag uwi mo ng bahay. Pati yung pusa. Meow! O kaya yung aso. Ow! Tapos pagdating mo sa mall, naka-diaper pa yan. Eh. Pero pagdating mo sa bahay, pag mainit ang ulo, tatapon. Stop enjoying living in sin. Zimbabwe. Stop enjoying. Okay na yon. Tapos, linggo-linggo naman, nagsisimba ako eh. So, Monday to Saturday, pwede uli akong magkasala para pagdating ng linggo, gagamitin ko ng laundry shop ang church para magpalaba. Nakikita niyo po yung ating malilit na bagay, stop enjoying living in sin. Siguro, kasama na rin natin yung ating pagbibigay, pag-share ng ating bakit ko sila tutulungan, bakit ko siya share yung aking blessing. Kaya nga ako nagpapagod para kumita eh. Remember po, yung isang kwento, kinuwento na rin ni Bishop ito, yung isang mangangaral daw, nakita ng isang member, yung kanyang sapatos, tawa ng tawa. Alam mo yung tawa ng tawa, nila naalis yung ano. Tapos, pagkatapos ng gawain, pumunta siya sa ilalim. Pastor, nakita ko po yung sapatos kanina, awang-awa po ako, talagang tawa ng tawan. Pinunot yung kanyang mga pera. Nakatali ng goma, ang dami. Pastor, sabi niya, ito po yung goma, itali niyo yung sapatos niyo nga. Pero yung mga iba po, nagbibigay ng bagong sapatos. Ayan po, binigyan po ko ng bagong sapatos. So. Bigay lang po ito. Yun po yung ano. Stop enjoying living in sin. Ibahagi po yung ating mga blessing. Huwag po nating sarilinin dahil blessed to be. Come on! Woo! Praise the Lord. Obvious po ka rin sapatos niya. Marami pa po yung mga maliliit na stop enjoying living in sin. Sabi po ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ka rin ako, Miros? Praise the Lord. Tuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Hallelujah. Amen. No one who lives in Him keeps on sinning. So, kung tinatawag po nating Kristiyano tayo, magpa-Kristiyano na po tayo. Totoong-totoo. Ang sabi nga po ni Bishop sa aming pag-aaral, alam niyo ba, mayroong mga Kristiyano na hindi mga talagang tunay na born again? Ibig sabihin, nagkikristyanuhan lang sila. Tama ba? So pag nagkikristyanuhan, alam na natin kung sila pupunta. Saan? Langit-langitan. Kaya nga po sa mga service, noon po, buti na lang, wala ngayon eh. Kaya sa mga ibang church, meron pong nababalitaan
nawawala yung kanilang mga cellphone. Nawawala yung kanilang mga pitakang, mga bag. Dahil po, yung mga magnanakaw, nagsisimba rin. Nakita niyo po, stop enjoying living in sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Lugdag po tayo sa 8. No one does what is sinful is of... So, the one who does what is sinful is of the devil. So, dito pa lang po, magsasalita na po ang salita ng Diyos sa atin. Mangungusap na ang salita. The one who does what is sinful. So, if we are doing what is sinful, we are of the devil. The one who is born of God will continue. The one who is born of God ay hindi na po magpapatuloy. Tama ba yun? The one who is born of God sabi ko na, mali yung pagkakabasa ko eh. No one pa lang. Kaya hindi ako mapakali eh. Parang something is wrong. Hindi tama yun. No one is born of God. Kaya di mo na ako tumingin eh. Parang narito po ako sa akin binabasa. No one. Kala ko the one eh. Hindi tama to. No one is born of God. Come on. No one is born of God. Will continue to sin. Hallelujah. Because anyone who does not do what is right is not God's child. So lahat po tayo ngayon, mga born again na ba tayong lahat? So pinag-aaralan po namin yan sa aming pong lesson 1 sa DEP. Kung hindi pa kayo nakapag-enroll, nakatatlo na eh. Hindi na kayo pwedeng humabol. Hanggang 3 absences lang tayo eh. Next sem na lang kayo. Yung pong ating pinag-aaralan, na talagang magpapatibay po ng ating pananampalataya. Anyway, nor is anyone who does not love their brother or sister. So, wake up! Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, wake up! Wake up! Alapang matutod yan eh. Wake up! Kasi po, isa pong pastor, ang sabi niya, sumigaw siya, may siguro natutulog sa likod, lahat ng gustong pumunta ng impyerno, magsabi ng amen. Bigla po siya, amen! Sabi, siya pa pinagtinginan siya ng tao, i-realize after the service kung ano yung natutulog pala siya, bigla lang siya napa-amen. So, lahat ng gusto pumunta ng langit, magsabi ng amen. Gising na gising. Praise the Lord. Tuloy po natin. Wake up, a Christian who has been born again will no longer live and enjoy sin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi nga po, wake up, realize that time is getting short. Talagang paigsi na pong paigsi. Time is getting short. Kaya nga po, pag sa mga funeral na, dami pang mga funeral na talagang mga namatay, sunod-sunod po, merong 78 years old, merong 85, merong yung kahapon po, 57 years old lang, nagda-dialysis din. At nag-give up na rin. And anyway, ito po, life is short, death is sure. Life is short, death is sure. Kahit na 120 years old ka po, 150, kung ikukumpara yan sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, wala man ni isang katiting, kabutil na buhangin, yung pong eternal life na pangako ng Panginoon. Kaya nga, time is getting short, na ibig po sabihin, gumising na raw tayo kung meron pang natutulog dyan. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Yung pong ating binasa kanina. And because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Hayaan po natin sa mga natitira nating panahon, let your light so shine upon men, Matthew 5:16, that they may see your good works and they will glorify your Father which is in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Let us behave decently as in the daytime,
not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not indecession and jealousy. Jealousy, kasama ito sa ating mga pinag-usapan kaninang stop enjoying living in sin, o baka hanggang ngayon, yan, dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Yung desires of the flesh na ating sinasabi kanina, talagang natutuwa ka pag nakikita mo yung kagalit mong napapatid doon sa kanyang lalakaran. Natutuwa ka pag nakita mong natalamsikan siya ng tubig habang naglalakad. Stop enjoying living in sin. Sila po, mga maliliit na bagay po. So kung si Pablo, long before sinabi na niya malapit na ang pagdating ng ating Panginoon during his time, edi, sabi nga natin, mas malapit na ang kanyang pagdating. Kung mas malapit na ang kanyang pagdating, sabi nga po sa mga funeral, pag mayroong mga eulogy, sinasabi lahat, di ba? Wala man tayong sinasabing masasama dun sa namatay. Sana kung nabubuhay pa siya, nagawa ko to. Sana kung nabubuhay pa siya, meron bang mga pagkakataon, hindi sila nagkapatawaran nung nabubuhay pa siya. Sana, ang daming sana. So ito pong ating pinag-aaralan. Antayin pa ba nating dumating ang kamatayan ng ating mga mahal sa buhay? Aantayin pa ba natin dumating yung panahon na hindi na natin sila makakausap, hindi na natin sila magagawa ng mabuti? Pag eulogy, ang dami nating sinasabing magaganda. Bakit kaya, di ba, ano ba yung sabi natin doon? Pag merong tayong ginagawang, I forgot the term, nung mag-birthday po ang ating bishop, tribute! Yan. Ang dami nating tribute na sinasabi pag patay na yung tao. Bakit hindi kaya natin sabihin pag buhay pa siya? I'd rather have one little rose from a garden of a friend than the choices of flowers when my stay on earth must end. I'd rather have to have a loving smile from friends I know are true than tears shed round my casket when to this world I bid adieu. I'd rather have a loving smile from friends I true. I'd rather have a pleasant word in kindness said to me than tears shed round my casket. I'd rather a pleasant word. Pakalimong kitang may itong katukinan May excite ko po kasi I'd rather have one little rose from a garden of friend than the choice of flowers when my stay on earth must end. I'd rather have a loving smile from friends I know are true than tears shed on my casket when to this world I bid adieu. I'd rather have a pleasant word in kindness said to me. Talagang nakakalimong ko na Pero, I'd rather have. So bring me all yung last na lang. Bring me all your flowers today. Whether white or pink or red. I'd rather have one blossom now than a truckload when I'm dead. Gawin na po natin, samantalahin na natin ang pagkakataon abang buhay pa tayo. Come on! Mamaya po, maalala ko rin yan. Ito po, kaya ko po nasabi yun, kasi ito po sinasabi ng salita ng Diyos, be careful then how you live. Not unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Samantalahin na. Sabi nga, bakit aantayin pa? Pag namatay, bakit aantayin pa yung tamang pagkakataon? Samantalahin na lang natin. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Understand what the Lord's will is. Whew. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Hallelujah! Samantalahin na natin, malapit ng pagdating ng Panginoon. Kung yung gusto natin gawing mabuti, gawin na ngayon. Yung pagpapatawad na gusto natin gawin, gawin na po natin ngayon. Huwag na tayong maghantay. Baka abutin po tayo ng kalakbangan, kamatayan. Alam niyo po yung kasabihan, mga kamambangan, alam niyo po yun, kalakbangan, kamatayan. Yung kalakbangan mo, hindi mo alam, baka bukas hindi ka na magising. Yun po yun. Ay, makatakot na naman sabi Pastor Jack. Parang nakakatakot. Hindi po nakakatakot itong ating pinag-usapan. Yun po yung paghahanda talaga para talagang samantalihin natin na yun pong ating pagka-Kristiyano ay gawin na nating totoong Kristiyano. Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Whew. Look, I am coming soon. Sabi po ng salita ng Diyos. So my reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Wow! So yung pong ating mga ginagawang kabutihan, sabi po ng salita ng Diyos, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Yung pong crown of life na pangako niya, yung pong mga gantimpalang pangako niya, kaya nga pag tayo nagbibigay, huwag na tayong magbibigay ng nagko-complain kasi nawalan ka pa ng gantimpala. Di ba? Therefore, do not be... Ay, may balik ko rin. I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. So blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go to the gates of the city. So I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. So marami pong mga salita tayo pwedeng panghawakan para po magawa natin ang isang buhay, may pamuhay natin ang tunay buhay Kristiyano. Jesus is coming soon. Look, Jesus is coming very, very soon. Yeah? Don't waste your borrowed time from God. Di ba noon pag tayo po ay nanonood ng mga film, tapos mayroong mga trailer, coming soon. Pag maganda yung coming soon, excited na tayo. Tama ba? Ganito ang ating Panginoon na talagang gawin. Darating na po, talagang ma-excite na po tayo. Tapos na rin yung lahat ng mga pagpapagal natin. Do not give up. Huwag daw tayong magsamang gumawa ng kabutihan. For in due season, we will reap a harvest if we faint not, kung hindi tayo susuko. Ang sabi po ng Galatians 6:9. Remember, sa paggawa ng mabuti, huwag daw tayong susuko. Huwag tayong titigil dahil ang gantimpala po ng Diyos ay nakahanda para sa atin. So, magising na po tayo. Gising na! Focus your life on Jesus once again. Focus. Huwag na po tayong ma-defocus kasi di-defocus po tayo ng ating kaaway. Focus your life on Jesus again. Marami po tayong mga Kristiyano ngayon. Sana po ay hindi tayo kasama doon na nadidistract ng mga bagay ng mundong ito. Careers, self-ambition, kumisa pati mga gadget. Nadidistract po sa... siguro, nadidistract ba kayo? May mga... kailangan... ano bang tawag ko dito? Yung mga mananayaw dito? Tambourine dancers, nadidistract ba kayo? Ay, kailangan galingan ko para makita ko ng mga tao talagang magaling akong sumayaw. Distraction po yun. Stop living enjoying sin. Pero kung ginagawa po natin yun, para magbigay ng kapurihan ng Diyos, yun po ang tamang dinaan natin ginagawang tunay na Kristiyano. Amen. Whatever we do it all for the glory of God. Whatever we do, gagawin natin lahat yan para sa Diyos. Ngayon, tomorrow, day after tomorrow, everything gagawin pa rin natin ang pagiging tunay, pamumuhay, Kristiyanong pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, focus your life on Jesus again, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. Let us strip off every weight that slows us down. Gaya po ng ating mga tinurang kanina mga maliliit na halimbawa, kung sa inyo pong mga buhay, sa ating pong mga buhay pananampalataya, meron pa talagang mga bagay na talagang hinihila tayo para talagang maging serious na po tayo sa ating pagiging Kristiyano.
pagiging tunay na Kristiyano, ang sabi po ng ating pinag-uusapan, let us strip off every weight that slows us down. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang humihila sa inyo para ibigay ng todo-todo. Iyon po ang sinasabi natin, natutulog pa tayo. Baka nakakatulog tayo, hindi na natin alam. Napapaidlip na tayo, hindi natin alam. At mapapahamak po tayo pag hindi po tayo gumising. Alam po natin, pag yung mga nagmamaneho, di ba, mayroon tayong nababalitaan. Bakit sila kaya nakaksidente? Kasi nakatulog, naidlip. Baka tayo maaksidente pag tayo naidlip. Yung gusto nating puntahan, na gusto rin ng Diyos na puntahan natin, ay iba yung mapuntahan natin. So, do the math. Especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race that God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. You are my champion. Turn your eyes upon Jesus. Remember? Lagi po na, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace. Focus your life on Jesus again. Turn your eyes, turn your eyes. Pero pag merong mga, ay, ka-sexy na. Turn your eyes upon Jesus. Ay, nahulog yung pera niya. Blessing, turn your eyes upon Jesus. Yun po, sabi nga, if I may, narinig din po ni Bishop nung mag-convention po kami. Doon po sa Matthew 5:44, be perfect, for I am perfect. Paano kaya tayo magiging perfect? Ano lang po ito? Dagdag sa ating pinag-aralan. Paano kaya tayo magiging perfect? Sa test po, pag nakakuha ka ng 90/90, Chester, sa school, anong tawag doon? 90/90! Anong tawag mo doon? Perfect! 100% perfect! So yun nga. Tapos, naka-perfect ka. Nakita mo yung pera. Turn your eyes upon Jesus. Perfect! Yun po yun. Be perfect for I am perfect. Wow! Naka-perfect ka. Sa pagmamaneho, merong nag-cut sa'yo. Paborin mo na talagang maraming yung mga kamote ngayon, hindi lang sa bukid tumutubo, pati sa daan, nasa daan na rin yung mga kamote ngayon. Kamote driver. Paborin mo talagang ganyan yung perfect! Be perfect for I am perfect. 100! Nakikita niyo po, kaya, ito po yung sinasabi natin, turn your eyes upon Jesus. Be perfect for I am perfect. Maging tunay na Kristiyano na po tayo. Focus your eyes on Jesus. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now, He is seated in the place of honor besides God's throne. Hallelujah. So, tutulog-tulog. Meron pa bang tutulog-tulog sa atin? Wala na, ano po? Gising po lahat. Ito po, tutulog-tulog sa pananampalataya ng ating pong pinag-uusapan para po hindi po tayo mapahamak. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. So, mangungusap po yung mga salitaan ng Diyos. 7, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. So, those who are in the realm of the flesh, so, yun nga, if we are still enjoying living in sin, yung mga malilit natin, nasa flesh pa rin po tayo. Pero yung ating pinag-aaralan, do not love the world or anything of the world. Alam po natin yan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
But whoever does the will of God lives forever. Come on, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yung pong buhay dito, na-share din na Bishop sa amin ito. I believe this was written in the epitaph po ng ating young pastor long before. For only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kaya nga po, dito po sa ating pinag-aaralan, this life where we live will surely come to pass. Kahit nga, sabi ko nga, 150 years old, will surely come to pass. Life is short, death is sure. Only God and His plans will last. So, hayaan ba natin yung plano ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi maagaw? Hindi natin papayagang maagaw ng ating mga kaaway. Tayo po ang makakasagot. Dito po sa ating pinag-aaralan, if we will remember what we have studied this morning, mananagumpay po tayo. Actually, tagumpay na po tayo eh. Pangahawakan lang natin yung victory na nasa atin na. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Wake up from slumber. Wake up from slumber. Yeah? Stop enjoying living in sin. Yung pong mga maliit na bagay na ating mga tandaan po natin, marami pa kayo po na nakakaalam. Realize, time is getting short. Time is getting short. Jesus coming soon. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Time is getting short. Jesus coming soon. Keep on the firing line. Focus your life on Jesus again. Baka na-defocus po tayo. Refocus po natin. Refocus po natin yung ating buhay muli sa ating Panginoon. Sabi nga, maikli lang. Maikli lang po ang buhay. Ang sabi po ni Harvey Mackay, time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you'll never get it back. You'll never get it back. So, sasayangin pa ba natin ang mga natitirang panahon ng ating mga buhay? Kung last hour na natin to, kung bukas darating na ang Panginoon, ang sabi nga po ni Pastor Manny, tayo daw ay mabuhay ngayon. Parang darating na ang Diyos ngayon, mamaya. Pero magplano pa rin tayo, parang darating ang panahon, 100 years more. Pero ang importante, ang ating pong buhay ngayon, kung darating nga naman ang Panginoon, bukas, day after tomorrow, next year, hindi po natin alam. Pero magsasayang pa ba tayo ng panahon? Sabi po ng Revelation 3:1-3, write this letter to the angel of God in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, and that you have reputation for being alive. Pero sila daw po, but now you are dead. Wake up! Wake up! Wake up! Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, strengthen what little remains. Sabi nga po kanina, once you lost that time, you will never get it back. Strengthen what little faith remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of God. Go back to what you have heard and believe it first. Come on, my soul.
wake up. Come on, my soul, wake up. If you don't wake up, I will come to you suddenly. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. 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 Muli po natin saliksikin ang ating mga puso ngayon bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan. A perfect time once again. Tignan po natin. Evaluate po natin yung ating pananampalataya base na sa ating mga narinig ng mga turuan and up to now. Are we going to pray like never before? Sing like never before? Praise like never before? Hallelujah, hallelujah. Ang ating pong Panginoon, hindi po siya tumigil sa kanyang ministeryo. He never wasted time in praying. Alam po natin, He never wasted time pag kinakailangan yung pagpapagaling, casting out demons. Hindi po nagsayang ng panahon ang ating Panginoon. Down to the point, inayahan niya pati ang kanyang sarili to His last breath para lamang sa bawat isa atin sa ating kaligtasan. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Lagi po nating tatandaan ito, yung ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Patuloy ba natin yung pag-aawakan para hindi tayo mapahamak, makamtan yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Hindi po siya nagsasayang ng panahon, binibigyan po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin. 2 Peter 3:9. Hindi po siya mabagal sa kanyang pangako. Ayaw ng Diyos ang bawat isa ay mapahamak. Binibigyan ng Diyos ang pagkakataon ng bawat isang manumbalik sa Kanya. Binibigyan ang bawat isang pagkakataon tumawag sa Kanya, tanggapin ang Kanyang kaligtasan para magkaroon po tayo ng tiyak, katiyakan sa isang buhay na walang hanggan. And if ever, tingin natin nagkikristyanuhan pa tayo, make it a point this morning, we will fully surrender our life to Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Patuloy kang manirahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Nang sa ganon, hindi kami mahila ng aming kaaway. Aming dalangin na patuloy na mag-init ang pananampalatayang naitanim mo sa aming mga puso
pananampalatayang tinanggap namin ang iyong kaligtasan, pinagsisihan ng aming mga kasalanan, ay alam po namin, dahil sa iyo lamang pwedeng masumpungan ang tunay na kapatawaran. You are the way, the truth, and the life. Ikaw ang buhay. At ang buhay na ito'y patuloy naming panghahawakan. Abundant life ang pangako mo sa amin. Tagumpay ang nasa amin na dakilang Diyos. Dahil nagtagumpay ka na doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, dakilang Diyos. Ang aming mga buong kaluluwang ito, ang aming buhay, at patuloy naming ipagkatiwala sa iyo. Come on, my